tayong lahat ay magkaisang manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po na kami tinipon mo sa lugar na ito upang sumamba sa iyo. Purihin ka, luwalhatiin, mahal na Panginoon. Hallelujah, ikaw ay Diyos na Espiritu. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na pinagkakalob mo, sa lahat ng aming mga kapatiran. Hallelujah. Sa pangkalahatang panalangin namin, mahal Pastor Evangelist Willie Israel Almeda, ang iyong huling propeta, pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagpalain mo po yung mga salita ng buhay. Langis sa may abang lingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa mga himala na ginawa mo, mahal na Panginoon. To the first prayer, beloved Pastor Evangelist Willie Israel Almeda, the prayer of a righteous man, Father, in the name of Jesus, bless the word. Bless the Lord Jesus, open the minds and understanding of our beloved brethren, especially the new ones, O Lord God, impart to them faith from their heart to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus. Use me, Lord, as an instrument of your gospel, to preach your gospel with love and power. Thou shalt not believe hindrances cast out in the mighty name of Jesus. Bless us, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal po yung Jesus, madaydayaw launan ni Apo Diyos, hallelujah. Sa ating po mga beloved brethren, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo, hallelujah. Sa ating mga Muslim brethren, brothers and sisters, assalamualaikum, hallelujah. Purihin ating pinakamamahal po yung Jesus, hallelujah. Magandang oportunidad para sa ating mga kapatiran. Hallelujah. Lalo na po yung mga nag-abroad sa panahon natin ngayon. Yung mga gustong pumunta sa bansang India. Hallelujah. Maganda po ang pagkakataon ninyo na makapasok doon, hindi para sa COVID-19 virus, kundi para makapag-preach ng gospel, para ma-share ang ebanghelyo ng Diyos. Hallelujah. Na ito nawa ay maging good news sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan. Dahil ipinapakita dun sa Facebook, nako, ang ganda na ng nagiging sitwasyon dahil nung nagdaang linggo, dahil nga sa COVID-19 virus, ang daming namatay, sinusunog na lang, nag-iipon ng kahoy, tapos susunugin na doon sa ibabaw ng kahoy yung mga biktima ng COVID-19 virus, yung nagkaroon ng mga sakit, sinusunog na lang. Ang tagal, siguro, grabe, talagang araw-araw. Walang pahinga. Tapos yung nagdaang linggo, nagbagong bigla ang ihip ng hangin. Ipinapakita naman yung mga baka. Mga baka, katabi ng mga pasyente, may sakit at walang sakit, katabi yung mga baka. Yung hayop na baka. Kumbaga hinihintay nilang dumumi yung baka. Pagkatapos, kukunin nila yung mga dumi ng baka. Ilalagay sa balde, sa tubig. Pagkatapos, gagawin nila, ipapahid nila sa katawan nila yung dumi ng baka. Mula sa ulo, sa muka, sa kamay, hanggang sa iba't ibang parte ng katawan. Yung iba, inaabangan nila yung pagdumi ng baka, kukunin kagad, tapos ipapahid sa katawan. Kumbaga dito sa Pilipinas, sa ating bansa, yung dumi ng baka, ginagawang pataba sa lupa.
ginagawang fertilizer. Doon sa India, iba. Napakahalaga pala sa kanila noon. Dahil yun daw ay panglaban nila sa virus, sa COVID-19. Virus. Tapos yung nagdaang linggo ba, nagbago na naman ang ihip ng hangin. Talagang iba-ibang ihip ng hangin. Ito'y good news, hindi bad news. Ito'y hindi fake news. Dahil ngayon, yung mga rebulto doon, sa lugar na yon, nako, pinagtatapo na. Pinagtatapo na sa ilog, sa tubig. Lahat ng mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, pinapakita talaga. Dinadaanan na ng grader. Dahil ang dami. Talagang ginigrader na, dinadaanan na lang ng sasakyang pangbungkal ng lupa. Kumaga doon, dinudurog na. Namulat yung India. O ngayon, kung fake news yan, kung bad news yan, kung anong iisipin natin, sa tingin ko, hindi mailalagay yan na walang kabuluhan sa Facebook. Namulat. O di, number one, pagalitan nyo yung mga leader ng India, pati mga simbahan doon, pagalitan nyo, pwede na kagad nilang i-blackout news yan eh. Blackout news, wala na kagad. Pero itong mga nagdaang araw, iba na talaga. Yung mga namulat sa gospel, yung mga naniwala sa gospel, alam niyo himala? Naku, naghilehilera na sila sa tubig, naghilehilera na sila sa dagat, nagpabautismo na sila, hallelujah! Sa pangalan ng Diyos, ng langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakaganda, oh! Pagkatapos na nagkaroon sila ng pagsubok, ayan, ang dami namatay sa COVID-19 virus. Tapos sinubukan pa nila yung mga alaga nilang mga baka. Parang wala din eh. Wala din. Parang nadumihan lang yung katawan nila. Pagkatapos, ayan, dahil wala daw maitulong ang rebulto, wala maitulong ang Diyos-Diyosan, pinagtatapo na lang ang gaganda kaya ng mga Diyos-Diyosan ng India. Tinapo na lang. Tapos sinabi nila, walang naibigay na mabuti, walang naibigay na tulong. Imagine, ang daming nagkaroon ng karamdaman sa kanila, nagkandamatay, hanggang ngayon, yung iba'y delikado pa ang kalagayan. Pero ang pinagtataka nila, yung mga gustong maligtas, nagpapalehans, nagpapapray. Tapos yung iba, nagpapabautismo na sa tubig sa pangalan ni Jesus. Grabe! Ngayon, dito sa ating bansa kasi, sobra tayo sa pagiging panatiko. Sobra tayo sa pagiging mapagmahal sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan. Kahit na papel lang, sinasamba. Kahit na kalendaryo, sinasamba. Kahit na nakalagay sa dyaryo, sinasamba. Pinaglilingkuran. Sa sobrang pagmamahal natin sa rebulto, sa Diyos-Diyosan, anong ginawa natin? Itinatok na natin sa katawan. Itinatok na. Sa harap ng katawan, sa likod, sa braso, sa hita. Naglalagay pa ng mga cross. Sign of the cross. Oh? Para daw wag makalimutan ang Diyos. 500 taon na tayo nadaya ng reliyon natin. Sino nagdala dito sa Pilipinas? Si Magellan. Ang sinabi, Magellan discovered the Philippines. Si Magellan na nakadiscover ng Pilipinas, pero iba yung mga yung mga nagturo. Nagturo patungkol sa reliyon. Pinaakap ang reliyon.
Sa atin 500 taon, 500 years. Alin bang mas matanda? Yung Pilipinas o yung India? Sa edad. Alin ang naunang bansa? Pilipinas ba o yung India? O kayo na po ang bahalang mag-search niyan. Kung sa atin 500 taon, na hanggang ngayon nagpapadaya tayo, ayaw natin maniwala, meron na nangangaral doon ngayon na ang tinuturo niya, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Kaya yun, sabi ko ba, napakapalad ng bansang India. Kung hindi pa nagkaroon ng salot na COVID-19 virus, hindi sila magbabasa ng Biblia, hindi magbubuklat ng salita ng Diyos. Namulat, siyempre nga naman, ang tagal na naglilingkod sila sa Diyos-Diyosan, wala nangyari. Tapos sinasamba ang baka, pinaglilingkuran nila yung baka, Diyos din nila yung baka. Imagine yung dumi ng baka, ilagay sa tubig, tapos lalamasin yung dumi ng baka sa balde. Tapos ipapahid sa katawan yung dumi ng baka. Terribling yan talagang pagiging fanaticism. Talagang pagiging panatiko. Naging panatiko sila sa walang kwentang bagay. Tingnan nyo, ikinapahamak. Pero ngayon, nagkaroon ng pagbabagong bigla. Nagkatotoo ng salita ng Diyos. Nagkatotoo. Kailangan ipangaral ang salita ng Diyos para mabuksan ang isipan ng mga tao. Amen! To open their minds and their understanding. Mabuksan ang kanilang mga isipan at ang kanilang mga pangunawa. Ngayon, buksan na ninyo ang inyong mga puso para manaan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Amen! Ngayon, salamat sa Diyos. Kaya pag nakikita ko, sabi ko, ang gandang pumunta sa India ngayon Pag-aralan natin yung lingwahe ng India para kahit paano hindi tayo maligaw. Dahil iba yung lingwahe ng India Dito sa ating bansa, may mga pumapasok ng mga India na rin Iba rin yung lingwahe ng Bombay. Bombay, iba naman ang negosyo niyan. 5-6. Mga nagpapautang. Yung mga nandyan, nakikita naman natin yan sa sanlibutan. Sa iba't ibang lugar. Kung magkapareho lang sana ng lingwahe ng Muslim yan, maganda rin pag-aralan yung lingwahe ng Muslim. Meron silang Biblia, Quran. Dun sa India, meron din silang Biblia. Meron tayong Biblia. Talagang sinasabi nga natin, King James Holy Bible. Yung salita ng Diyos. Nandun mababasa natin ang salita ng Diyos sa magbibigay ng kaligtasan sa mga tao na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Magpapagaling ng karamdaman. Maghihimala, magbabago ng buhay. Siguro yun ang gusto ng mga tao doon ngayon sa India. Gagaling yung karamdaman nila. Ma-stop na yung virus ng COVID-19. Ma-stop na yung pagsamba sa rebulto, sa Diyos-Diyosan. Ma-stop na yung ginagawa nilang ng dumi ng baka. Imagine, lalamasin mo yung dumi ng baka. Tapos ipapahid mo sa katawan mo. May nakita pa nga doon, yung baka katabi, nung may sakit, natutulog. Samantalang, ang sarap kainin yung baka. Lechong baka. Corn beef. Doon, ginagawa nilang Diyos. Meron ding isang bansa na ang Diyos naman ay mga daga. Ano ba yan? Ginudiyos sila yung mga daga. Nakakain yung dagang bukid. Yan, nakakain yan.
Pero yung mga dagang bahay, naninira ng damit. Hindi lang naninira ng damit, kumakain din sa kaldero ng kanin at ulam. Hindi magkakaroon ng panghuli ng daga na ibebenta sa palengke, ibebenta sa palengke, sa tindahan, kung hindi masama. Kaso masama eh. Kung ano yan eh, huwag kayo masaktan, perwisyo, salot. Kasama ba yan sa salot kay Moses? Walang daga doon. Wala ding ipis. Wala doon eh. Pero dito sa atin, ayan, salot ng daga, salot ng ipis. Kaya minsan pag-iisipan mo, bakit nagkaganon? Matatalino naman ang tao, marurunong naman ang tao. Pero sa atin, sa Pilipinas, ibang klase talaga. Pinaglingkuran yung mga gawa ng kamay ng tao, mga graven images, mga ribulto. Kaya nga pinag-aaralan natin sa Jeremias, sinasabi na nga natin, wala ito maibibigay na mabuti at wala din maibibigay na masama. Walang maibibigay na masama at wala din maibibigay na mabuti yung pagsamba sa ribulto, sa Diyos-Diyosan. Kaya kung ang tao hindi mamumulat sa katotohanan, hindi maglilingkod sa Diyos, ano ang kakamtin mo sa sanlibutan? Ano ang mangyayari sa iyo sa sanlibutan? Wala kang inaasahan. Tingnan nyo, ang sabi rito sa Jeremias 10, 3, 4, 5, hanggang 6. Ngayon, kung mamumulat tayo sa katotohanan, ang malabay ng Diyos mismo, siya ang umako ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At sa gupit na kanyang tinanggap, bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, siya mismo nagsabi, by my stripes, you are healed. Siguro, nabasa ng mga nandun ngayon sa India ito, kaya nabuksan ang kalang kaisipan. Nabasa rin siguro nila yung Exodus chapter 20, verse 2, 3, and 4. Ngayon sa ating bansang Pilipinas, ang dami naman nag-aral sa seminaryo, ang dami nag-aral sa simbahan, ang haba ng panahon ng alang pag-aaral ng Biblia, iba't ibang sekta, iba't ibang denominasyon, nagbabasa ng Biblia. Pero hanggang ngayon, sarado ang kanilang kaisipan, sarado ang kanilang mga mata, hindi maunawaan ang salita ng Diyos. Bakit? Hanggat wala kang Espiritu ni Kristo, walang patnubay ng Diyos para sa iyo. At hindi mo matanggap ang kaligtasan kung wala kang Espiritu ng Diyos. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Roma 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya tignan nyo, si Nicodemus, kinausap mismo na mahal ang Panginoon eh. Sa John chapter 3, verse 1, 3 and 5, nagtanong si Nicodemus kung anong gagawin niya para makapasok sa langit. Ang Diyos mismo ang kausap niya. Si Jesus, hindi ribulto. Diyos na totoo, Diyos na makapangyarihan, yung kausap ni Nicodemus. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya 500 taon na tayo na daya ng ating reliyon. Kung ang India, namulat na ngayon, na wala palang kwenta, hindi pala makakatulong ang ribulto, sana sa Pilipinas, sa buong mundo, ganun din. Mamulat tayo sa katotohanan ng Diyos sa Espiritu. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord. Basa. Jeremias 3,
Tres muna tayo. Ako, Jeremias 10, 3, 4, 5. Dito po sa aklat ng Jeremias 10, talata po 3 hanggang 5. Sapagkat ang mga kaugalihan ng mga bayan ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng magagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng masama ni wala ring magagawang mabuti. Amen. Hallelujah. Ang liwanag sa 5. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangan pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala rin magagawang mabuti. Tingnan niyo yung ating pinaglilingkod ng Diyos-Diyosan. Hindi siya makagagawa ng masama, hindi rin makakagawa ng mabuti. Ano yan? Display lang sa bahay. Palamuti. Dagdag lang ng ano yan, ng salot sa buhay mo. Kaya nga tinuturo natin dito, yung mga ribulto, pinananahanan ng demonyo. Ang COVID-19 virus, kinasangkapan ng demonyo para ikalat sa buong mundo na maraming mamatay. Kasi pag mamatay ang tao na walang tagapagligtas, tuloy na kagad sa impyerno. Ngunit mabait ang Diyos, nagkatawang tao upang ipakita kanyang pag-ibig sa atin. Nabayumay sa krus ng Kalbaryo upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Pagalingin ang ating karamdaman, baguhin ang ating mga buhay. Kaya sana po yung mga natitira pa ng mga tao doon sa India, huwag na sana silang maabutan pa ng matinding second wave, third wave. Mahirap na. Ang liwanag talaga eh. Imagine yung mga nasa India, natakot sila, natakot ng gusto. Yung iba nagpunta sa iba't ibang mga bansa na naman. Kaso, pagpunta nila doon sa iba't ibang mga bansa, miski dito na sa Pilipinas, bigla na naman nalagay sa dyaryo. Nagkaroon naman ng Indian variant. Mas maigit pa raw ito sa COVID-19 virus. Talagang grabe talaga. Namamasyal ang demonyo. Namamasyal ang virus. Imagine, sasakay ng eroplano yung virus. Hindi naman alam ng mga tao na nakasakay sa eroplano na meron na pala silang sakit. Kaya pagdating sa iba't ibang mga bansa na kalang papasukin, ayan, yung virus, sinakay sa eroplano ng mga taong may virus, kaya pagdating sa iba't ibang lugar, madaling nagtatransfer yung virus. Bakit? Inaanap ng virus yung mga pwede niyang kapitan. Parang sa ating panahon ngayon, ang liwanag. Satan is like a roaring lion seeking for someone he may devour. Kaya ang demonyo si Satanas, sumakay dun sa virus, hinahanap niya ngayon yung madali niyang kapitan, madali niyang bigyan ng sakit. Tingnan niyo ha. Bakit sa Pilipinas? Biglang dumami ang nagkasakit ng COVID-19. Samantalang wala naman tayo. Wala naman talaga tayo nung year 2019. Walang COVID-19 pa noon. Walang virus. Kasi nagkrusada tayo doon sa Luneta ng 2019. Nagkaroon tayo ng church anniversary. Nagkaroon tayo ng crusade na yun. Church anniversary crusade. 2019. Birthday ng ating mga pastor, June. Tapos October.
Talipaw Peace Mission Anniversary. 19 years, Talipaw Peace Mission Anniversary. Krusada pa rin yun sa Luneta. Hindi pa nakapasok ang virus. Wala pang COVID-19. Pero tingnan nyo, nung may mga naging bisita tayo galing sa ibang mga bansa, pumasok na rito sa Pilipinas. O ano ang dala nila? Virus na. Di ba sinasabi nung una galing sa Wuhan, China? Imported. O tapos, biglang nagdatingan yung mga galing sa iba't ibang mga bansa. Dahil kumalat ang virus sa abroad, yung mga nandun sa abroad, nagsiuwi ng Pilipinas. Tignan nyo. Ang liwanag. Kung iisipin mo, walang virus sa Pilipinas, iba-ibang klaseng sakit lang. Meron. Pero nung pumasok na galing sa Wuhan, China, kumalat kagad. 5 kagad na nagkasakit, 10, 20, 50, 100. Biglang dumami. Ngayon, naku, malapit na mag 2 million ang may sakit. Ang namatay na, sobra na yata ng 20,000. Nakakatakot na talaga. Galing sa iba't ibang mga bansa na imported na yung virus O ngayon, isipin mo, kung ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kayang sawayin yung virus, bakit nagkaroon tayo ng problema sa ating paglilingkod sa Diyos? Bakit nagkaroon tayo ng problema sa mga simbahan? Biglang napatigil yung ating mga gawain na iba sa iba't ibang mga lugar, pati iba't ibang mga fellowship biglang natigil, nawala, na-stop. Kaya kung iisipin mo, nasan ngayon yung paglilingkod sa Diyos? Nasaan ngayon yung kinamulatan nating sekta denominasyon ng ating mga ribulto, mga Diyos-Diyosan, yung mga leader ng reliyon, nasan? Wala. Biglang tumahimik, biglang nawala. Pero ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, hindi tumigil. Patuloy at patuloy kami nangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Katunayan ng 2020 na, kumalat ng bigla ang virus sa ating bansa, hindi tumigil ang krusada, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nagdadala ang malapino ng mga kaluluwa sa kanyang banal na gawain. Maraming tumatanggap, maraming nagpapabautismo. Ito ang katotohanan. Ito ang kaligtasan nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa pangunang dalangin natin, Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, pati nga mga manggagawa, lahat nagkakaisa na manalangin, mag-ayuno. Yan ang ating pinakapuhunan. Without prayer and fasting, you cannot cast out demons. Kaya ibig sabihin, itong virus, kinasangkapan ng demonyo para maraming tao mamatay. Pero dito, nagpapatotoo ang mga kapatiran. Nagpapatotoo na sila iningatan ng Diyos, iniligtas ng Diyos. Hallelujah! Meron nga tayong kapatiran, ito ng week na to, last week yata. Imagine, meron siyang anak na 10 sila sa isang room. 10. Mga magkakaibigan, magkakaklase. Lahat sila ay positive. 10. Di nag-swab test. Himala ng malapay noon. Natakot. Nagkaroon muna ng espiritu ng pagkatakot. Yung nakasama dun sa nagkaroon ng COVID-19 virus. Kasi lahat sila biglang nakaramdam ng panghina, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, kung ano-ano na naramdaman. Sa madaling salita na lang, inintay ang resulta. Alam niyo yung mala ng Diyos?
Yung siyam, naging positive. Yung isa, na anak ng kapatiran natin, laging dumadalo, ang kanyang parents, ang kanyang kapatid, nandito, nagpupuri, yung kanilang anak, yun ang iningatan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sa 10, isa lang ang nag-negative. Yung nag-negative, anak pa ng kapatiran natin, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen! Yung kanyang mga kasama, meron Diyos na tinatawagan, meron Diyos na pinaglilingkuran, pero lahat sila na biktima. Na biktima. Tayo dito sa ating gawain, pinapaintulutan ng Diyos para maging mainit ang mga anak ng Diyos. Laging aasa sa Diyos. Amen! Alam nyo, marami na ako natututunan. Dahil sinasabi nga natin, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen! Kung ang batas natin sa Pilipinas, umigpit, sabi nga ni Presidente Duterte, pagka itong Indian variant, kakalat sa Pilipinas, magkakaroon ng mahigpit na protocol. Hihigpitan niya ang protocol. Yung mga hindi susunod, magmumulta na, ikukulong pa. Mahigpit na ang protocol. Yung mga hindi susunod na mag-wear your face mask, wear your face shield, mahirap na. Di lagi ka na mag-stock ng face mask, mag-stock ka ng face shield sa bahay mo. Meron ka ng alcohol. Baka konti-container na ng alcohol ang bilin mo. Dahil araw-araw tayo lumalabas. Araw-araw tayo kung saan-saan tayo nagpupunta. Nakikisalamuha natin yung mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Pati yung ating mga loved ones. Kung merong protocol na mahigpit ang gobyerno, meron din tayong spiritual government. Ang ating mga pastor, ating beloved Mama Dear ang nangunguna, beloved Almeida children, at mga manggagawa sa church, mga ordained preachers, mga preachers. Kailangan i-apply natin yung sinasabi ng Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. This is right. Dapat magkaroon tayo, ito na nga para sa akin ha, huwag kayo masasaktan, para maproteksyonan tayo ng Diyos. Maingatan tayo ng mahal na Panginoon. Ang hindi mag-face mask sa ating gawain, hindi mag-face mask sa labas, yung mga kapatiran, nagagala-gala kayo, hindi kayo magsuot ng face shield, hindi kayo susunod sa gobyerno, sa protocol ng gobyerno, total, mahuhuli lang naman kayo, tapos ikukulong, magmumulta. O sa ating church, simple lang ang gawin natin. Ang hindi mag-face mask, hindi mag-face shield, fasting 10 araw. Amen! 10 araw lang naman eh. Para malaman kagad kung ikaw ay meron tama ng COVID-19 virus. Kasi hanggang 14 days eh. 2 weeks eh. 2 weeks! Iko-quarantine ka ng 2 weeks. Saan mo gustong i-quarantine? Sa health center? Sa barangay center? Sa bahay mo? Ngayon, pag nagkaroon ka ng COVID-19 virus, wala na. Pati kayo sa pamilya nyo, hindi na kayo makakalabas. Hindi na kayo makakadalo. Hindi na kayo makapunta sa palengke. Hindi na kayo makabili ng pagkain ninyo. Dahil hindi kayo sumunod, yan ang naging problema ninyo. Ngayon, dahil tayo hindi sumusunod sa gawain, ibig sabihin, ayaw nyo maniwala sa nasa pulpito. Hindi nyo pinaniniwalaan nyo nangangaral sa pulpito.
Anong sabi ng Biblia sa John 14:15? If you love me, keep my commandments. Amen! O, di ba natin yung binasa natin sa Jeremias? Ang Diyos na nasa India, ribulto, hindi nakatulong. Ang Diyos na sa Biblia, sabi ng Jeremias 10:5, hindi nakakagawa ng masama, hindi rin nakakagawa ng mabuti. Pero ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, nakakagawa ng mabuti, nagpapagaling, nag-iimana, nagbabago ng buhay ng tao. Amen! Paano ngayon yan? Dahil hindi tayo sumusunod. O, nasa inyo yan. Nasa inyo. Total, marami na tayong mga kapatid na naging biktima. Yung iba nga, maiinit pa sa mahal na Panginoon eh. Yung iba, mga adult choir, pioneer choir, aktibo na dumadalo. Aktibo. Tinamaan pa. Umaati ng Merkudes, Biyernes, Linggo, tinamaan pa. Natakot sila, natakot. Maganda, nagkaroon ng takot sa Diyos. Ayun, nag-fasting, 5 araw hanggang 10 araw. Salamat sa Diyos, pinagaling na sila. Oh, amen! Kaya kung ako ang masusunod, dapat magkaroon ng protocol ang church. Spiritual government. Dapat magkaroon tayo ng batas spiritual sa mga kapatiran para sa proteksyon ng ating mga sarili. Amen! Na huwag tayo matabla ng COVID-19 virus. Mahirap kasi pag tinablan tayo, baka bila tayong ma-stop sa gawain. Kayo din, pag ang barangay nyo tinamaan, hindi na kayo makalabas. Kayo na mga kapatiran, hindi na kayo makasamba. Di anong gagawin nyo ngayon sa bahay nyo? Wala kayong gagawin. Di mag-fasting kayo. Dito sa ating gawain, maganda. Dahil iinit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Mamahalin natin ang ating kaligtasan. Kaya anong sabi ng Acts 1:8? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Pakibasa, Brother Oliver. Revelation chapter 22. Dito po sa mga gawa, 1:8 talata, na tapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Amen! Total, ang COVID-19 virus, ngayon lang naman Ngayon lang. Ngayon lang, maaring, sana nga ngayon na lang, 2021. Pagdating ng 2022, wala na sana. Para maingatan tayo ng malapay, maproteksyonan tayo, sumunod na tayo sa utos ng Diyos. Dahil ikaw ay pagpapalain. Pag sumunod ka, anong sabi ng Biblia? Inilalagay ng Diyos sa ating harapan ngayon ang pagpapala at ang sumpa. Amen! Pagpapala kapag ikaw ay sumunod. Kahit na mahirap mag-face mask, mahirap. Sabi nga ng iba mahirap talaga. Talagang napakahirap. Ano magagawa mo? Kaysa naman magkaroon ka ng COVID virus. Magkaroon ka ng COVID-19 virus. Di ba din ang mahirapan ka? Nakasuot ng face mask, protection mo sa sarili mo yan. Amen? At least, kahit na may face mask ka, nakapag-hallelujah, praise the Lord ka pa rin. Amen! Meron kang kamay, makakapalakpak ka pa rin sa Diyos. Amen! Meron kang paa, makakadalo ka pa rin sa gawain ng Diyos. Amen! Wala kang face mask. Meron kang kamay. Pag magka-COVID ka na, ewan ko kung anong gagawin mo. Masakit ang ulo. Makasakit ang kamay. Masakit ang kasukasuan. Masakit ang tiyan. Masakit ang lalamunan. Ano na? Masakit ang kamay mo, maipapanakpak mo pa ba yan? Kung ikaw ay biktima na,
Nagkaroon ka ng sakit, may paa ka, makakalakad ka pa ba papunta sa gawain? Dahil di ka sumusunod sa protocol, hindi ka nagpe-face mask. Pag nagkaroon ka ng sakit, ang sasabihin ko sa inyo, social distancing. Pasensya na po kayo. Hindi kami makapunta dahil maigpit ang labanan. Di meron tayong cellphone. Mag-cellphone na lang kayo, mag-video call. Ang problema, kung wala kayong load, walang signal, di wala. Wala talagang mangyayari. Kaya yung katigasan ng ating ulo, mapupunta sa kasalanan. Yung kasalanan na ayaw natin sundin ang salita ng Diyos, nagbubunga ng karamdaman. Pag ang karamdaman wala ng lunas, nagbubunga ng kamatayan. Kaya bago dumating ang karamdaman, magpakainit na tayo na maglingkod sa Diyos. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sinasabi nga natin, mahal na Panginoon, balutin mo ako na yung banal na dugo ng iyong kapangyarihan para wag akong tablan ng karamdaman. Amen! Ayaw mo magpakainit. Ayaw mong pahalaga ng paglilingkod mo sa Diyos. Ikaw ang lugi, ikaw ang talo. Kaya nung sabi ng Revelation, chapter 22, verse 7, talo ng basa, sa 11 and 12. Tapos, Proverbs, chapter 22, chapter 10, verse 22. Dito po sa Apokalipsis 7, 22, talata po 7 at talon po sa 11 hanggang 12. At narito, ako'y madaling pumaparito. Hallelujah! Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen! 11. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa. Hallelujah! At ang banal ay magpapakabanal pa. Amen! Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen! Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Gagantimpalaan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Sumunod ka, iingatan ka ng Diyos. Pinahalagaan mong paglilingkod sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Amen! Basahin uli natin. At narito ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Itong Holy Bible, salita ng Diyos. Verse 11. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa. At ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Anong gantimpala? Sumunod ka, di ingatan ka. Amen! Ang liwanag nga doon sa pagtotoo ng kapatiran natin. Imagine, 10 sila, 10 na magkakaibigan sa isang kwarto. Natutulog sila sa kwarto, magkakasama. Hindi naman sila tabi-tabi, hindi katulad ng sardinas na tabi-tabi. Meron din silang mga gamit. Pero nandun sila sa isang kwarto. Alam nyo, nung na-swab test yung isa, lahat sila na 10, siyempre, positive na. Dahil magkakasama sila Natakot. Pero yung isa, anak ng kapatiran, nagtiwala sa Diyos. Ang kanyang mama, Pioneer Choir, ang kanyang kapatid, Children's Choir. Sabi nga niya, mainit silang dumadalo sa gawain. Pero natakot pa rin.
Natakot pa rin. Sino ba naman hindi matatakot? Ang karamdaman na COVID-19 virus, hindi mo nakikita. Kaya nung hinintay nila yung swab test, imada, yung siyam lang na magkakasama ang naging positive. Yung isang anak ng kapatiran, nag-negative. Ibig sabihin, meron Diyos na nag-iingat. Amen! Kaya nung tinanong ko, kumusta yung anak? Ano ba, mainit ba siya? Hindi pa pala nabautismuhan? Hindi pa nabautismuhan? Yung mga kasama niya, hindi lahat sila naglilingkod sa Diyos. Pero dun sa panalangin ng kanyang mga magulang na dumadalo sa ating gawain, nagpupuri, nananalangin, mainit, naniwala, nanampalataya, nagbibigay sa gawain ng Diyos. Sabi nga niya magmula nun sila nandito na sa ating gawain, nagbalik loob sila sa mahal na Panginoon, bumuhos na ang pagpapala. Bumuhos na ang pagpapala. Amen! Dati nakikitira lang sila, isa lang ang bahay. Ngayon, himala ng Diyos. Pinagpala na sila sa bahay. Meron ng bahay. Meron silang maayos na bahay na natitirahan. Amen? Parang nadinig ko yung patuto ni Anna May. Glory to God lang. Nakikitira lang sila sa kanilang lola. Doon sa barangay Tamukalaw. Nakita naman namin talaga yon. Maliit ang bahay nila. Sino ba magulang nito ni Anna May? Nakalimutan ko yata Imelda! Imelda Pontanilla. Tsaka yung tatay mo si Brother Ariston ba? Ha? Kapatid mo Sister Army? Dati nakikitira lang sila, walang sariling bahay. Ngayon, pinagpala. Meron silang 2 bahay. Kanya-kanya na silang kwarto. Mga naka-aircon pa. Grabe! Ito, biktima rin ito ng ng dengue. Ang kanyang ate, dengue. Sa Norma Hospital. Ang taning ng hospital, ng doktor, 1 araw na lang siya, Sabado. Nag-overnight tayo dito ng Biyernes. Pagkatapos ng overnight natin, Sabado na. Yun na yung taning ng buhay ni Army. Pinuntahan namin sa ospital. Pinuntahan ko dyan sa Norma. Talagang nakita ko, grabe, namamaga na. Talagang hindi na makapagsalita. Wala na talaga. Yung kanyang heartbeat, pag tinitignan ko, wala na, straight na, straight. Konting-konti na lang ang taas, tapos balik, straight na naman. Straight na naman, tapos konti ang taas, balik na naman. Wala na, tibok-tibok na lang. Tibok-tibok na lang ang nararamdaman ng puso niya. Dumating kami, wala na talaga. Sabi ng doktor, ipatawag na ang pamilya, ang loved ones, para makausap pa yung pasyente. Hindi na nga makapagsalita, hindi na nga makasenyas, mata na lang ang gumagalaw. Paano mo pa kakausapin yan? Wala na. Hintayin mo na lang kung pipikit na yung 2 mata. Wala na. Pero dumating kami sa ospital. Pagkatapos ng overnight prayer natin ng Friday. Sabado, diretso agad ako sa ospital. Nakita ko talaga, ang kanyang lola, nandun sa gate ng pinto, wala na, nakaupo na dun sa sahig, naglulupasay na. Tapos yung kanyang mother, ayun, yun ang naging paraan ng Diyos para maging mainit. Dahil palamig-lamig yung kanyang mother. Yung kanyang papa, hindi pa natin 100% nakasama, nakapatiran. Kumbaga 50-50. Noong nangyari yan,
That is December 2010. December 2010. Himala. Yung Sabado na taning ng doktor sa ating beloved Sister Army. Wala, miski ako nadungkot eh. Dahil Sabado na yung nagpunta ako eh. Oo. E di pagdating ng pag-uwi ko dito, tanghali na. Tanghali na. Hindi na ako, talaga nag-pray na ako. Nag-pray. Malapay no, maghimala ka. Sa pangunang dalangin namin, Malapastor, na ipag-pray ko na sa ospital na maghimala ang malapay noon. Kasi yung heartbeat niya talagang dire-diretso na. Konting-konti na lang ang pagtaas. Diretso uli. Nandito na ako sa bahay ng Sabado ng hapon. Tanghali, nag-pray na ako hapon. Inintay ko na kung anong resulta. Dahil pagtulog natin ng Sabado ng gabi, gigising kami ng maaga para maganda ng gawain. Madaling araw, gumising ako. Nagpuri na nalalangin. Wala na, wala nagte-text, walang tumatawag. Sabi ko, wala na yata, delikado. Pero himala ng Diyos, himala talaga ng mga himala. Linggo, yung kanyang lola dumalo sa gawain. Nagpapasalamat, bakit si Army, pinagaling ng Diyos, naghimala ang Diyos. Yung espiritu ng kamatayan sa kanyang katawan, naalis. Bakit? Nagulat sila dahil yung sinaksak na gamot sa kanyang katawan, na puno na ng tubig ang kanyang katawan, na puno na ng tubig dahil sa gamot. Kung dami ng gamot na naisaksak sa katawan, dextrose, kung ano na sakit ng karamdaman, gamot. Dahil nagkaroon na ng komplikasyon. Himala. Talagang himala. Bakit? Pagkatapos pala naming ipag-pray, nagulat na lang sila dahil walang tigil ang pag-ihi. Walang tigil ang pag-ihi. Walang tigil ang paglabas ng tubig sa kanyang katawan. Kinabukasan ng linggo, nagulat sila, bumalik sa normal yung katawan ng pasyente. Hallelujah, pinaghimalaan ng Diyos. At yan ay nadidinig natin patotoo na ating beloved Sir Imelda Pontanilla, Brother Ariston, ayan, ni Ana May, na ang kanyang ate, pinagaling ng Diyos. 2021 na ngayon, kasama pa rin natin naglilingkod sa Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya pag sumunod ka, pagpapalain ka na malapay noon. Ang kanyang beloved mama, ayan, mainit na adult choir member. Si Army, ayun, nag-aaral pa. Siya yung ating naka-assign dyan sa ating sa IT. Ayan, kanyang kapatid, si Ana May, choir member na. Yung kanyang papa, pinaghimalaan din ng Diyos. Ngayon, kasama natin sa gawain, isa na siya sa Martial. Pinagpala ang kanilang pamilya. Amen! Ang kanilang mga loved ones na akay sa gawain. Bakit? Nakita nila yung himala. Nakita nila ang Diyos ay dito ay totoo. Ang Diyos ay naghihimala, nagpapagaling. Amen! Kaya ikaw ay maglilingkod sa Diyos, pagpapalain ka. Amen! Magiging buhay na patotoo ka sa kapangyarihan ng Diyos. Pag-uusapan natin ang kabutihan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Acts 1:8. Ngayon, pag meron ka ng Espiritu ng Diyos, nako, napakaganda. Sabi ng Acts chapter 10, verse 38. Katulad na tayo na ginawa ng mahal na Panginoon, kahit saan tayo makapunta, isi-share natin ang gospel. At sa Proverbs 10:22, pakibasa pa. Dito po sa mga Kawikaan, Gs 22 ang talata. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinaragdag ang kapanglawan. Amen! Palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Sinong gusto ng pagpapala? Dinadagdag na lang pala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay dinadagdag na lang sa atin. Natatanggap natin. Amen! Huwag natin tanggapin yung kapanglawan.
Amen! Ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman. Amen! Ano sabi dyan? No? Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Kaya pag matapat ka na nagbibigay sa gawain ng Diyos, grabing pagpapala, idadagdag na lang na idadagdag ng malapit nun sa'yo, araw-araw. Ibibigay na lang ng ibibigay sa'yo. Hindi ka panglawan, hindi kalungkutan, hindi karamdaman, hindi hinagpis. Amen! Grabe, hindi ka matatakot dahil ang Diyos ay kasama mo. O ano sabi ng Biblia? Ikaw ay magiging buhay na patotoo. Ang malapay noon, kasama mo. Kahit saan ka pumunta. O sa Acts chapter 10, verse 38. Dito po sa mga gawa, Gs 38, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya ay pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen! Hallelujah! Ang patunay natin, yan ang patunay. Amen! Naglilibot tayo, nagkukursada tayo. Grabe, kaya nga pag magkukursada tayo, kayo mismo, kasama ko na dito sa La Union. Kahit saan tayo nagkukursada, marami tayo na kursadaan dito sa La Union. O, ano ang sinasabi natin? Sinasabi ko sa pulpito, pag hindi kayo gumaling, putulan niyo ko ng ulo. O, 15 taon ko na sinabi yan sa kursada natin. Ito, maraming gumaling, nakadugtong pa rin ang ulo ko. Amen! Kung walang gumaling, di taya ang buhay ko. Hindi naman ako pwedeng mangaral dito sa pulpito na magsisinungaling o magyayabang lang. Pag walang nagbago, putulan niyo ako ng mga kamay. Ilan ang nagbago sa inyo? Ilan tayo na pinagpada ng Diyos sa panalangin ating mga pastor? Ating madir, amen, turo at aral natin binabilasan, pastor. Kaya ang pangangaral ng salita ng Diyos may kapangyarihan, amen. Ayan mismo, si Brother Oliver. Sabi ko, Brother Oliver, mag-lettering ka lang sa ating mga streamer, mag-lettering. Talagang binibigyan niya ng panahon, mag-lettering. Pag malapit na yung krusada, tatawagin ko na siya. Nakabili na ako ng pintura, nakabili na ako ng sako. Ayan, katulong niya na yung aking mga anak. Sila Eddie Boy, si Andrew, si Janjan, si Isakar, ayan, si Brother Chris, katulong na. Si Tatay Herman, tulong-tulong na. Pinagpupuyatan nila, gawa ng streamer, lettering. Sabi ko kay Brother Oliver, huwag ka mag-alala, Brother Oliver. Basta mag-lettering ka na ng mag-lettering. Isang araw, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Makikilala ka kahit saan. Nagtaka nga ako, bakit nasabi ko sa kanya yun makikilala ka kahit saan. Magle-lettering ka, himala ng Diyos. Ang kanyang patotoo, kilalang-kilala na siya dito. Bakit? Nagpipinta siya, nagle-lettering siya. Pinagpala sa krusada, nagamit, ngayon nakatayo na sa pulpito, nag-assist sa ating gawain, nagpapaawit, nagpipreach, yung kanyang trabaho, kung saan-saan na nakarating, kung saan-saan na nakapunta, sa pagle-lettering, himala ng Diyos, pinagpala siya. Amen! Yan ay patunay. Kaya kung tayo magiging tapat sa paglilingkod sa Diyos, ikaw ang pagpapalain. Ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman. Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Ano pa ang sabi rito? Ngayon, simpleng bagay lang. Kapag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa pulpito, sa nangangaral.
Nakikita mo kasi yung nasa pulpito, palagi mo na nakikita, lagi mo na nadidinig yung kanya sinasabi, sa kanan tainga, labas sa kaliwa. Sa kaliwang tainga, labas sa kanan. Lagi mo na siya nakikita. O si Opie, puti na ang buhok niyan eh. Lagi naka-face mask. Ano kaya ang dahilan? Sumusunod ako sa protocol. Iniingatan ko yung sarili ko. Ayoko mahawa ng sakit. Dahil wala naman kayong sakit. Ayoko rin makahawa dahil wala rin akong sakit. Sumusunod ako dahil gusto ko ng kaligtasan. Dahil sabi ng Biblia, nilalagay ng Diyos ang pagpapala sa ating harapan. O, kung sino gusto ng pagpapala, sumunod. Kung ayaw ng pagpapala, sumpa. O, ang sabi ko kanina, pag ikaw ay hindi sumusunod, ano yan? Disobedient ka na. Ayaw mo sumunod. Ayaw mo ng kaligtasan. Ayaw mo ng langit. Ngayon, pag sumunod ka, ayan, pagpapalain ka. Hahabol sa iyo ang pagpapala. Amen. Hahabulin ka na ng pagpapala. Mag-o-overtake pa yung pagpapala sa iyo. Amen. Paano kung hindi ka sumusunod? Magkakasakit ka. Ang hindi mo pagsunod sa utos ng Diyos, delikado. Ibig sabihin, ayaw mong maniwala sa Diyos. Nangangaral kami ng salita ng Diyos, hindi para sa amin. Ginagamit lang kami ng malabay noon sa pangangaral ng salita ng Diyos para marami pa maligtas, marami maging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Amen! Yan ang sinabi ng ating mga pastor, ating binabid Mama Dear, ipangaral ninyo ang salita ng Diyos, kalakip ang kapangyarihan dahil ang Diyos ay nasa atin. Amen! Kalakip ang kapangyarihan, signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Amen! Tingnan nyo, Romans chapter 12, verse 1. Sa mga sumusunod talaga, nandyan talaga yung pagpapala. Pakitalo ng basa sa 9, 10, 11, 12, 13. Ito na yung mga last verses natin. Dito po sa Roma 12:1, talata po, at talon po sa 9 hanggang 13. Roma 12, 1, 2. Tapos talon ng basa sa 9, 10, 11, 12, 13. Praise the Lord. Dito po sa Roma 12, 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na iyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Amen! Banal, na kaya-aya sa Diyos, na siyang inyong katampatang pagsamba. Hallelujah! At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo ng sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen! That's right! Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hallelujah! 9 hanggang 13. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Amen! Kaputan ninyo ang mga masasama. Makisanib kayo sa mabuti. Hallelujah! Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ninyo. Ipagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Amen! Maningas sa espiritu. Magaling mapaglingkod sa Panginoon. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa pagkapighatian, magmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Amen. Amen! Praise the Lord! Last verse, yung 14. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Grabe. At yung mga nagsisiusig sa atin, yung mga kumakalaban sa atin, ipagpipray pa natin sila na pagpalain ng Diyos. Amen! Samantala kung nasa reliyon tayo, nako, ang sasabihin natin,
Anong pakialam ko sa iyo? Inyangay ti maala kanyam, awan Oh. Inyangay ti parabor, nga itid mo kanyak, awan. Oh, pero dito, pinagpipray natin yung mga tao na wala pa sa Diyos. Ipinagpipray natin yung mga umuusig. Ipinagpipray natin yung mga ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos maligtas tayo, pagpalain, magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya grabe, pinagpala yung bansang India ngayon, oh. Terrible. Kung alam ko lang ang salita ng India, magbobolontaryo ako. Pupunta ako sa India. Sayang sayang ang pagkakataon. Imagine, yun ang aking hinahanap Oh? Dito, pinapakaralan natin ang ribulto, na hindi kailangan ng mga tao. Marami nagagalit sa ating mga viewers. Bakit daw pinakikialaman sila? Kaligtasan po kasi ang dala namin Pagmamahal at pagmamalasakit. O ngayon, kung fake news ito at hindi totoo, ayan, sa India, nagka-COVID-19 virus muna. Ang dami namatay, sinusunog na lang. Yung iba nga nakita ko doon, yung mga COVID-19 victim, mga namatay, hindi na sinusunog. Pinapaagos na lang sa ilog, sa dagat. Hindi kawawa naman yun, double dead na. Kainin na ng mga pating, kakainin na ng mga aso, yung mga asong gala. Kainin na. Yung microbian yun, yung virus, kakalat pa rin. Yung mga sinunog, ang mga bangkay, yung kanilang virus, kakalat pa rin. Dahil sabi nga sumasama sa hangin. Tinatangay ng hangin. Pero ang napakalaking pagpapala sa kanila, namulat na yung kanilang mga nangunguna doon sa bansa na yan. Kung hindi totoo yan, bahala kayo makipag-usap doon sa nangunguna sa India. Bahala kayo makipag-usap doon sa mga leader ng reliyon sa India. Kasi kumalat na Pinag-uusapan ngayon sa buong mundo. Imagine, pinag-uusapan sa buong mundo yung ginawa ng mga nasa India. Kasi nga, yung COVID-19 virus, pinag-usapan din sa buong mundo. Pang-ilan sila? Sa biktima ng COVID-19 virus, pangalawa sila. Number 1 ang Amerika. At sa Pilipinas, nako, tayo, dati number 30. Ngayon, umakyat na tayo ng umakyat. Number 23 na tayo. Terrible. Yan, ang dami na nagkakasakit. Iba-ibang sakit. Kaya ano sabi ng ating presidente? Ang ayaw sumunod sa protocol, sa health protocol. Higpitan ko lalo, magkakaroon na naman ng lockdown. Mahigpit na batas ang aking papairalin. Siyempre, sinasabi ko na nga sa inyo, government is for the people and people is for the government. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Kaya yung mga nagte-text, yung mga nagpapapayo sa amin, tatanggapin ba namin yung vaccine? Wala po tayong magagawa kundi tanggapin yan. Magpabaksin kayo. Yung mga mahina ang pananampalataya, magpabaksin kayo para maproteksyonan kayo. Ngayon, yung mga malalakas ang pananampalataya, malakas ang pagtitiwala sa Diyos, mag-fasting and prayer na lang, manalangin at magayuno. Ang Diyos ay kasama natin, hindi tayo tatablan. Amen! Ang dami kasi. Kahit na nagpo-program kami sa Jesus Miracle Hour, ang dami na nagtatanong. Bakit? Kasi bara-barangay na para-barangay na yun, mga nandun sa parte ng Palawan, ating mga kapatiran mismo, nasa gawain. Yung mga kapitbahay, walang COVID. Sila na nasa gawain, nagka-COVID. Bakit? Sabi ko na nangyari.
Hindi namin alam eh. Bakit nagkaroon ng ganun na pangyayari? Ang pumasok sa isip ko, sinabi ko na lang sa kanila, sinusubukan kayo ng mahal na Panginoon. Dahil pagkatapos na mawala yan, makikilala na ang gawain dyan sa Palawan, kakalat ang Ebanghelyo ni Kristo. Kakalat ang salita ng Diyos. Amen! Sinabi ko, ipinapakita dyan, dahil kinuha sila ng barangay, ng mga opisyalis ng barangay, dinala sila sa lugar na doon sila i-isolate. Oh? Sabi nila, Kuya, 3 araw, 5 araw na kami rito. O di kami nyo, magpuri kayo, manalangin, magpuri, manalangin. Salamat sa Diyos. Nagpuri, nanalangin. Wala naman. Ang pinagtataka nila, bakit nagkaganon? Ngayon, dahil sa atin na nandito sa gawain ng Diyos, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay pagpapala. Amen! Makikita mo na magiging patotoo ka na ngayon, bagay nagkaroon sila ng sintomas kasi nagkaroon ng sintomas. Kaya pinagkukuha sila ng mga barangay official para i-isolate. O ilang araw? 14. Ayan, sabi ko lang, mag-ayuno kayo 10 araw. May natitira pang 3 araw. Dahil 1 linggo na ngayon. May 3 araw pa. Sabi ko, pag natapos na kayo mag-ayuno, by faith, wala na yan. Hindi tatalab sa inyo ang COVID virus sa pangalan ni Jesus. Wala na yan. Ang magiging, magiging negatibo na kay lahat. Imagine, pati tumatayo sa pulpito, mga adult choir, pioneer choir, kasama nila sa gawain. Oh, ang pinagtataka nila, bakit mga kapitbahay wala? Paano wala silang Diyos eh? O wala silang Diyos. Tayo may Diyos, pero sinusubukan tayo ng Diyos. Amen! Para ipakita sa sanlibutan na sinasabi ko nga sa inyo, magdadalawang taon na ngayon, noong 2020, at itong 2021 hanggang December, hanggang sa susunod na taon pa, sinasabi ko nga sa ating lahat ng mga kapatiran, hindi tayo excuse sa problema. Lahat ay nagkakaproblema. Hindi tayo excuse sa financial crisis. Hindi tayo excuse sa karamdaman. Hindi tayo excuse sa kamatayan. Hindi tayo exempted. Hindi ka exempted sa problema dahil magkakaproblema ka pag ang pamilya mo tinamaan. Magkakaroon ka ng problema sa financial? Bakit? Lahat kayo magpapaswab test. 1,000 ang isa. Kung 10 kayo, saan ka nakukuha ng pambayad? Oh? Swab test lang. Oh, magpabaksin. Magpabaksin. Yung iba may bayad. Sabi ng gobyerno, wala nang libre. Magkasakit ka. Nagkasakit ka na, hindi ka na makakain, hindi ka makatulog. Pati pamilya mo, problemado na. Ngayon, pagtulog mo, nakalimutan mo ng huminga, patay. Oh? Huwag natin kalimutan magpuri, umaga, tanghali, hapon, gabi, patuloy tayo mag-praise the Lord, mag-hallelujah, upang ang Diyos ay malugod sa atin. Amen! Praise the Lord! Huwag mong kalimutang huminga. Huwag mong kalimutan magpuri. Kaya nga sinasabi natin, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Amen! Kaya maglingkod ka na, magpakainit ka na ngayon para ang karamdaman ilalayo ng Diyos sa iyo. Amen! Ang sakit ilalayo ng Diyos. Grabe. Pag mag-hallelujah, praise the Lord ka, sabi ng ating mga pastor, ang demonyo tatalsik. Hallelujah, praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ang demonyo tatalsik. Ano ang dala ng demonyo? Sakit. O, di pag nag-hallelujah, praise the Lord ka, ang demonyo tatalsik, hindi lalapit sa iyo ang sakit. Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord!
Tayo magpuri, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. We love you so much, dear Jesus. Hallelujah. Ating mga beloved viewers, surrender now your life to dear Jesus. Sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, magpakainit na tayo na maglingkod sa Diyos. Ang gawin natin, sundin natin ang utos ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Habang tayo umaawit, purihin ang mahal na Panginoon. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng ating minamahal ng mga viewers, lahat ng ating minamahal ng mga kapatiran, patuloy tayo magpuri sa mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga nandiyan sa inyong mga bahay, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Jesus. Apat na reglamento ng kaligtasan: pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, bautismo ng Espiritu Santo. Kaya sa lahat ng ating mga baguhan, manalangin tayo. Sumunod ka sa panalangin at pagtanggap sa ating pinakamamahal na Jesus. John 1:12. Ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, binigyan ng Diyos karapatan maging tunay na anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Ayaw natin magkaisang manalangin. Mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Jesus, kami nagbabalik loob sa iyo. Patawarin mo po ako sa iyong mga kasalanan. Mahal na Jesus, maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Jesus, tinatanggap kita ngayon. Aking Panginoon, Diyos at yes, Lord, it is Jesus. To the first prayer of beloved Pastor Evangelist Ferdinand Almeida. Forgive their sins, Lord God. Write their names in the book of life in heaven. Save them in their loved ones, Lord God. Bless them, Lord God, physically, materially, financially, spiritually. Make them real Christian, Lord God. Make them a true believer, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name.
In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. 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 Sa aming sama-sama pagsamba, presensya mo'y gumagana. Amin lang. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for your sweet spirit, Lord God. Thank you, Lord, for reviving the children, Lord God. Thank you, Lord, for your sweet spirit, Lord God. Thank you for the blessing, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sa aming sama-sama pagsambay, presensya mo'y bumababa. Sa amin laging mananahaluin. Amen, praise the Lord. Dire-diretso na tayo mga maliko. Hallelujah. Sa lahat ng ating mga minamahal mga viewers, sa lahat naman nandyan sa inyong mga bahay, mga kapatiran, manampalataya tayo sa Diyos, walang imposible. Ang Diyos sa atin nagpapagaling, ang Diyos ay nag-iingat. Ang Diyos nagbibigay ng pagpapala. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Trust there is Jesus. In God there's nothing impossible. There's no distance in prayer. Dahil natin manalangin, ipatong inyong kamay sa inyong ulo, sa inyong katawan na may karamdaman ng isang kamay. Ipatong sa inyong katawan na may sakit, iba-ibang klase ng sakit. Manampalataya tayo sa Diyos, ang Diyos ay nagpapagaling. Pati ang ating mga kapatiran dyan sa parte ng Palawan, sa Romblon, sa Marinduque. Hallelujah. Kapatiran natin dito sa Nueva Vizcaya, mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar ng Isabela, ang mga nagmumonitor sa ating gawain, mga nanonood. Pagpalain ka natin malabay Jesus, have faith in God, trust there is Jesus. Dayan sa atin ang ating mga sarili. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banan sa pangalan ng Jesus, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na naghimala. Sa iyo walang imposible. Mahal na Panginoon, lahat ng mga pangailangan ng mga kapatiran, tagpuin mo sa malang paraanan. Hallelujah, kabagan mo kami, mahal na Panginoon. Hugasan mo kami ng banal na dugo, patawarin mo kami sa mga kasalanan. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Sabi natin, demonyo ng mga sakit karamdaman, maalis ka sa aking katawan, cast out, cast out, cast out. All kinds of infirmities, sickness and diseases, cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, heart disease, cast out in the name of Jesus. Arthritis, cast out. Stomach trouble, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, COVID-19 virus, wipe out in the name of Jesus. Indian variant, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, mahal na Panginoon. Pagalingin mo lahat ng mga anak mo, pagalingin mo lahat ng mga kapatiran, miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sampu na ka ng mga loved ones, mahal na Panginoon. Pagpalain mo rin ang bansang Israel, mahal na Panginoon. Pagpalain mo rin ang bansang India, mahal na Panginoon, na namulat na sa katotohanan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat, hallelujah, ng aming mga kapatiran, mahal na Panginoon. Ikaw magbigay ng kapayapaan sa aming bansa, mahal na Panginoon. Ikaw magbigay ng pagpapala sa natin mga anak, physical, material, financial, spiritual na bagay. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Tayo lahat ay magtaas ang ating mga kamay. There's a distance in prayer. Sa panalangin natin, mga Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, Beloved Almeda family, natanggap na natin ang pagpapala. Panalangin ng mga manggagawa, lahat tayo, sigaw na tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times, sama ang ating pagtalon, sabay-sabay na tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Para pa natin pinakamamarabayin siya, sabihin natin, I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus.
Amen and amen. Hallelujah. Puri na ating pinakamamahal na Jesus, magpatuloy po tayo na dumalo, magpatuloy tayo na maglingkod sa ating mahal na Jesus, Merkules, Biyernes at Linggo, ang ating gawain. Hallelujah. Nandiyan na po sa ating screen. Hallelujah, ang ating oras at araw ng gawain natin dito sa Pastoral House Chapel natin sa Barangay Nagsabaran, Bangka, La Union. At ganoon din po sa ating gawain dyan naman sa kabila sa Barangay Baki, Baknotan, La Union. Kayo po ay dumalo, hallelujah, para lahat tayo ay sama-sama na pagpalain ng ating mahal na Jesus. Ang mga kapatiran po na mga pinagpapala ng mahal na Panginoon, makiisa po kayo sa lahat ng ating pangangailangan para sa ating gawain. Ang naglilingkod sa altar ay mabubuhay sa altar. Amen! Kaya lahat ng ating mga kapatiran, nasa inyo po ang inyong puso, maipo na mahal na Panginoon para sa karagdagan nating mga pangailangan. Lahat ng ating mga viewers, lahat. This coming Sunday pala mga kapatid ko, Holy Supper natin dito sa Bangkar. Amen. Ano na, ang bilis ng araw, May 30. Last Sunday ng buwan ng Mayo, May 30. Bagamat meron pong 31. Pagkatapos niyan, June na. June. Hallelujah. Pagdating ng June, mga kapatid ko, nandyan po yung buwan ng birthday ng ating mahal na pastor. June 28, birthday ng ating mahal na pastor yan. Birthday ng ating beloved Minister Wildy James Almeida Jr. Kaya, napakabilis ng araw, mga kapatid ko. Napakabilis na lumilipas. Kaya sa ating mga kapatiran, pagpalain din natin mahal na Jesus, lahat po na gusto magpapanalangin, magpalayan sa lang po mamaya, pagkatapos ng ating closing prayer. Atin mo nang tawagin ang ating manalangin sa ating special love offering at sa ating closing prayer. Atin na pong beloved Brother Alberto Sarmiento. Isa po sa ating elder. Hallelujah. Dahil po muna ang lahat ay manalangin sa ating closing para sa ating live program. O pumalapay noon, pagpalain mo po ang lahat ng aming mga kapatiran na nanood sa aming banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, pati po sa abroad ng mga kapatiran. Ang mga nasa mga lugar na halal naroon ng panganib, malapay ingatan mo sila. Malapay ang salamat po muli sa natapos naming gawain ngayong linggo. Nilangasan mo mula sa umpisa hanggang sa ngayon. Namin na pong closing prayer, malapay sa pagbibigay. Pagpalain mo mga kapatiran. Ingatan mo, mahal na Panginoon, lahat ng mga anak at lahat po ng aming sumusubaybay na mga kapatiran sa aming pong Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God and sharing the love of God. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad. Ingatan mo kami, bigyan mo kami ng dakilang mong pag-ibig ngayon hanggang sa pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain lahat ng ating malapay mga viewers natin at ay pinagbigay na para sa ating karagdagang